Magandang araw po mga kaibigan at mga kapatid. Ito pong muli si Brother Ren na sa pangalan ng Council of God ay muling nag-aanyaya sa lahat ng sumusubaybay sa channel na ito upang tayo po ay minsan pang mag-aral ng mga katwiran ng Panginoon dahil po sa payapa at maaliwalas na panahon na ipinagkakaloob sa atin. Kung sa bagay, maging noong mga nakararaan na tayo po ay pinagsusungitan ng panahon dahil po sa mga sunod-sunod na bagyo, ay binigyan din tayo ng pagkakataon ng Diyos upang makapag-aral ng kanyang mga salita. Kaya atin pong samantalahin at pahalagahan ang mga ganitong sandali. Sama-sama tayong mag-aral ng mga salita ng Diyos at kung maaari ay atin din maibahagi sa ating mga mahal sa buhay at mga kaibigan ang mga biyayang espiritual na ipagkakaloob sa atin ng Panginoon. Sa oras na ito, ang ating pong teksto ay ang nasa mga kawikaan ng Haring si Solomon sa Kapitulo 15 at talatang 3, ganito po ang nakasulat. Ang mga mata ng Panginoon ay nasa bawat dako na nagbabantay sa masama at sa mabuti. Maliwanag po yung ating nabasa. Ang mga mata ng Panginoon ay nasa bawat dako, nagbabantay sa masama at sa mabuti. Kumbaga, yung mata ng Panginoon parang camera o CCTV na sophisticated ito. Masyadong mataas na uri, kumbaga sa camera, sapagkat lahat ng mga dako at bawat dako ay nababantayan ng mga mata ng Panginoon. Sa bawat dako, nakamonitor ang mga mata ng Panginoon at specifically binabantayan ang wika, ang masama at ang mabuti. Ang tinutukoy po dito yung tao na mabuti at yung tao na masama. Ano po ba ang tinitingnan o minamasdan ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga mata doon sa bawat dako na tungkol po sa masama at sa mabuti? Basahin po natin dito sa Aklat ni Job sa 34:21. Ganito ang nakasusulat. Sapagkat ang kanyang mga mata ay nangasa lakad ng tao at nakikita niya ang lahat niyang pagyaon. Yung mga mata ng Panginoon na parang highly sophisticated na camera o CCTV, sapagkat nalulukuban o nasasakupan o cover po nito ang lahat ng dako, ay nakatingin ang wika sa lakad ng tao. Nakikita ang wika niya o ng Panginoon ang lahat na lakad ng tao. Ibig sabihin, kay mabuti yan o kay masama yan, sa pamamagitan ng mga mata ng Panginoon, nababantayan po niya, namomonitor po niya, nakikita niya ang lahat
ng lakad ng tao, maging ito ay mabuti o maging ito ay masama. Meron po bang maaaring sabihin ng tao na siya ay tatakpan halimbawa ng kadiliman? O basahin po natin kung maaari po yung maging panakip doon sa very powerful na mga mata ng Panginoon. O basahin po natin, talatang 22, walang kadiliman at makapal man pangungulimlim na mapagtataguan ng mga manggagawa ng kasamaan. Yun daw kadiliman o yung pangungulimlim na makapal, hindi makapagtatago ang mga gumagawa ng masama. Sabi naman ng Haring si David, yung kadiliman parang liwanag din yun sa Panginoon, hindi makapagkukubli ang tao. Kaya nga atin pong tandaan ang mensahe ng mga talatang ating nabasa. Bawat dako, hindi pa nakararating ang tao doon kung siya man ay pupunta o payaon ng kanyang lakad. Meron na pong parang kamera na naroon nakabantay para tingnan ang lakad o gawa ng tao. Bawat tao, bawat lakad niya, kayan ay sa lugar na madilim o natatakpan ng kadiliman, sa Diyos hindi po madilim yan. Sa madaling salita, may nakabantay sa lahat ng mga tao, sa kanyang mga lakad at sa kanyang mga gawa. Ano po kaya ang dahilan? Bakit kailangan pang pag-aksayahan ng Panginoon na i-monitor o subaybayan ang kilos, ang galaw, ang gawi, ang salita, ang mga lakad ng tao? Ano bang talagang dahilan dyan? Basahin po natin 34:23 ng Hub. Sapagkat hindi na niya pakukundanganan ng tao upang siya'y humarap sa Diyos sa kahatulan. Maliwanag po ang sagot sa atin. Hindi na ang wika pakukundanganan ng Diyos ang tao, at siya o ang tao ay haharap sa Diyos sa kahatulan. Ano po ang ibig sabihin? Kaya pala nakamonitor ang Diyos, nakabantay sa lahat ng dako at sa bawat lakad ng tao at sa ginawa o gagawin ng tao, mabuti man o masama, yun ay para sa gagawing kahatulan sa tao ng ating Panginoon. Hindi na ang wika pakukundanganan ng Diyos ang tao, at siya po ay dadalin sa kahatulan. Kasi ang tao parang namimihasa. Kaya nga meron tayong mababasa sa Biblia, ang tao namimihasa sa paggawa ng kasamaan, sapagkat ang hatol ay hindi isinasagawa agad doon sa mga taong gumagawa ng masama. Ecclesiastes 8:11. Pero dapat nating maalaman kung hindi man agad-agad ang pagsasagawa ng hatol sa mga manggagawa ng kasamaan, nakabantay ang Panginoon sa kanyang mga gawa. Minomonitor, sinusubaybayan, tinitingnan, minamasdan ng tao ang kanyang gawa, mabuti man o masama. Maging ito'y sa lihim o sa kadiliman, maging ito'y hayag, maging mabuti o masama,
upang ang tao ay hatulan ng Panginoon. Ngayon, ang tanong, sapagkat hindi agad isinasagawa ang hatol, lalo na sa masamang gawa, maaari bang sabihin ng tao, gumawa man ako ng masama ngayon, malilimutan naman yan ng Panginoon? Tiyak po, hindi. Maling katwiran. Maling rason na sabihin ng tao, hindi na maalala ng Panginoon yan pagdating ng araw ng paghatol. Bakit po? Sapagkat merong ganitong nakasulat sa Biblia. Dito sa awit 56:8. Ano po ba ang ginagawa ng Diyos? Basta lang ba nakamonitor o nakabantay ang Diyos sa ginagawa ng tao at yun, tapos na yun? Nakamasid lang ba? Tingnan po natin. 56:8 ng awit, iyong isinasaysay ang aking mga paggagala. Ilagay mo ang aking mga luha sa iyong botelya. Wala ba sila sa iyong aklat? Dito ang binabanggit ng haring si David, yung paggagala niya, yung paglalamyerda niya, isinasaysay daw ng Panginoon. Ibig sabihin, hindi naliligtaan o nalilimutan ng Panginoon. Bakit po? Sapagkat naroon daw sa aklat ng Panginoon. Wala ba sila sa iyong aklat? Meron palang pinagsusulatan ng Panginoon. Nagte-take note pala ang Panginoon. Hindi basta nakamasid lang. Hindi basta nakamonitor lamang. Hindi basta nakatingin lamang ang Diyos sa bawat lakad at gawa ng tao. Lumilitaw dito sa sinabi ng Haring David, isinusulat ng Panginoon ang gawa ng tao o anong katunayan. Dito pa rin sa aklat ni David, sa Salmo. Ito po ang ating mababasa. Dito na sa 139:16, nakita ng iyong mga mata ang aking mga sangkap na di sakdal, at sa iyong aklat ay pawang nangasulat. Malinaw po ang sabi ng haring si David. Hindi lamang yung paggagala ng tao ang nasa aklat ng Panginoon. Kasi yung paggagala per se, hindi naman masama Lalo na kung hindi naman kasama ng mga manggagawa ng kalikuan at kasamaan at hindi sila gumagawa ng masama. Kaya yun ang wika, nasa aklat ng Panginoon. Dito naman, anong sabi ng Haring David? Nakita ng iyong mga mata ang aking mga sangkap na di sakdal. Bakit nakita ng mata ng Panginoon? Nakamonitor nga Parang CCTV yung mga mata ng Panginoon, highly sophisticated. Sapagkat bawat dako kayang i-cover. Hindi gaya ng mga CCTV ngayon. Usually, sa garahe lamang po yun nakakakita. Bagaman nakakakita rin sa dilim, nakakamonitor, mas higit ito. Walang kadilimang makapagtatakip sa mga mata ng Panginoon, nakikita. Kaya pag nakita ng Panginoon, gaya dito, nakita raw yung mga sangkap ni David na hindi sakdal. Parang ang ibig sabihin dito ni David ay yung kanyang naging pagkakasala. Anong sabi? Sa iyong aklat, pawang nangasulat. Kaya ang Panginoon, nakatingin, nakabantay sa lahat ng dako at tinitingnan ang bawat lakad ng tao. Wala pa siya roon sa dakong yun. Meron ng parang kamera o CCTV para siya ay mabantayan sa kanyang gagawin. Pagkatapos, isusulat po yan ng Panginoon
para noon ay hindi malimutan. Ano po ang dahilan? Itutuloy po natin ang ating pagtalakay.